The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have pity on me." And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man, saying to him, "Take courage, get up. Jesus is calling you." He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" The blind man replied to him, "Master, I want to see." Jesus told him, "Go your way. Your faith has saved you." Immediately, he received his sight and followed him on the way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin mo na yung katabi ng magandang hapon. Ayan. Kitingin nga, baka inaantok, pagmasdan ng mga mukha. Ayan. At kung inaantok, tapikin at pakigising, sabihin homily part na. Alam nyo, bakit ko po yan pinagawa sa inyo? Kasi gusto kong utusan kayo upang gamitin ang inyong mga mata. No? Bakit? Kasi napakahalaga po ng ating mga mata sa ating buhay. Sa pamamagitan kasi ng mata, nakakakita tayo. Nakikita natin ang liwanag, napagmamasdan natin ang iba't ibang kulay, napagmamasdan natin ang mga magagandang nilikha ng Diyos. Kabilang na yung mga tinitigan nyo kanina. No? Kaya nga sa tagline ng Meralco, anong sabi? No? Dahil sa mga matang nakikita natin, may liwanag ang buhay. Pero alam nyo, bago ko matulog kagabi, nag-scroll ako ng aking Facebook. At alam nyo, meron isang nabasa akong line, nakakatuwang line, at ako'y tawa ng tawa, pick-up line. Sabi dito, may liwanag ang buhay. Pero, bakit kapag nakikita ko na ang bill sa Meralco, nanlalabo ang mata ko at nang didilim na agad-agad? Sabi daw niya, ang liwanag daw ng paningin niya. Pero every time magbubuklat siya ng bill ng Meralco, lumalabo ang paningin niya at nandidilim na. Sa sobrang laki ng dapat bayaran. Mga kapatid kay Kristo, alam po ninyo sa panahon ngayon, marami sa atin ang nakakakita. Subalit marami din nagbubulag-bulagan. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Ano po? Madalas, hindi natin nagagamit ang ating mata at pantingin sa tamang pamamaraan. Magbigay tayo ng halimbawa. Ito minsan, may kapitbahay kayo, Yung isang kapitbahay nyo, may babaeng bago, Bago sa paningin nyo. Hindi ninyo ka-barangay, hindi ninyo ka-street. Ayan, pagchichismisan mo na. Ay, yung kapitbahay natin may number 2, may dala-dala. Saan nagsimula? Sa mata, At tayong mga Pilipino kadalasan din, mga palapintas tayo, At minsan, pinagtatawa natin yung kakulangan ng ibang tao. Minsan, sadya naman talagang nakakatawa. Minsan, may bigla kayong kaibigan, lalo na, pag magkaibigang sama-sama, biglang nakakita ng pilay, tas nung naglakad na, iika-ika. Bigla na lang magtatawanan ang mga Pilipino. Kaya nga minsan, yung mga mata natin, nagagamit natin sa hindi tamang pamamaraan. At minsan pa nga, yung mga mata natin, nagbubulag-bulagan yan. Sige, magbigay tayo ng halimbawa. Minsan, maaring sa pagpunta nyo dito, pagpunta sa mga mall,
may madadaanan kayong matandang tatawid, no? Pero nagmamadali kayo. Kunwari wala kayong nakita, magbubulag-bulagan kayo. Hindi nyo sila tutulungan. Baka nga yung iba sa inyo, pagpunta dito, may nangalabit na pulube. Pero anong ginawa nyo? Bulag-bulagan na naman. Kunwari walang nakikita. At mamaya, very visible yan. Pagpasa ng basket, mamaya yung iba sa inyo, tutulog-tulog. Bubulag-bulagan, no? Ayun na yan ng mga Pilipino Sakit na natin yan. Magbulag-bulagan. Hindi gamitin ang ating mga mata sa tama. Pero alam ninyo, sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus pinagaling si Bartimeo, isang bulag. Alam nyo, sa kapanahunan ni Jesus, kapag may sakit ang isang tao, siya ay sinumpa. Kaya ang isang may sakit, kadalasan, walang tinig sa lipunan. Kadalasan pinapatapon. Nakwento ko na sa inyo noon. Yung dati may mga ketong, kailangang sunugin ang bahay, kailangang ipatapon sa malayong lugar. Kapag ka ikaw ay may karamdaman, ang tingin nila, salot ka sa lipunan. Kaya anong ginawa sa ebanghelyo? Tinaboy nila si Bartimeo. Ayaw nilang papuntahin kay Jesus. Pero nagpumilit si Bartimeo, anong sabi niya? Anak ni David, maawa ka sa akin. Anak ni David, kahabagan mo ako. At sa kanyang pagpupumilit, napukaw ang atensyon ni Jesus. Kaya nga tinanong ni Jesus, ano ang ibig mo? At ang sabi ni Bartimeo, ibig ko pong makakita. Pagmasdan ninyo, agad-agad nakakita si Bartimeo. Yung isang dating parang ang buhay patapon, yung isang dating ang buhay walang halaga sa lipunan, si Jesus, binibigyan niya ng halaga. Yung isang dating ang tinig, hindi pinakikinggan, si Jesus, pinakikinggan niya ang tinig. Anong ibig sabihin nito? Para sa Diyos, walang malaki, walang maliit. Tayong lahat, pantay-pantay na pinakikinggan niya. Kaya nga ang mga biyaya, patuloy siyang nagbubuhos sa ating lahat. Makasalanan, banal, mayaman o hindi, ang biyaya ng Diyos patuloy na umaagos. Kaya nga maraming bagay ang pwede tayong ipagpasalamat. Unang-una, ang biyaya ng buhay. Ang biyaya ng pagkain, biyaya ng tubig, biyaya ng hininga, biyaya ng pagkakaibigan, biyaya ng pamilya, biyaya ng maraming tao na tumutulong sa atin, biyaya ng mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Kaya nga, mga kapatid, itong mga biyayang ito, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. At yung mga biyayang ito, ang magandang katanungan ay, paano natin nakikita at pinapahalagahan ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Uulitin ko po, para sa ating pagninilay, paano natin nakikita ang mga biyaya, mga himala, at grasyang ipinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, araw-araw marami tayong biyaya. Marami tayong ipagpasalamat. Ibuka lang natin ang ating mga mata. Alam niyo po, mahirap mabuhay na walang mata. Pero, mas mahirap mabuhay ng nagbubulag-bulagan. Uulitin ko, mahirap mabuhay ang walang mata. Pero tayong nakakakita, mas masahol pa tayo sa mga bulag kung hindi natin ginagamit ang ating mga mata ng tama. Kung tayo'y patuloy na magbubulag-bulagan sa pangangailangan ng ibang tao, sa pangangailangan ng mga dukha, sa pangangailangan ng maralita, sayang ang mga matang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Buksan natin at imulat natin ang ating mga mata upang tayo'y maging instrumento ng pagpapala ng Diyos at ang ating mga kapatid na mga mahihirap, mga nangangailangan ay ating matulungan
dahil bukas at dilat ang ating mga mata. Amen. Please all rise and let us all profess our faith. I believe in God, The Father Almighty,